mananatili sa Senado si Senador Bato de la Rosa kung ipaaresto na siya ng ICC ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hindi nakakaiya, Bato nagtatago. Nagtatago, iwi. Nanghiling ni De La Rosa na protektahan siya ng Senado kung arestuin siya. Isa si De La Rosa sa mga inireklamo ayon sa aplikasyon ng ICC prosecutor para sa arrest warrant naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kadiri, hindi ganyan, Cheese. Magwawala na talaga kami pag ginawa mo yan. Magwawala kami dito. Pag ginawa mo yan, Cheese, itatago mo yung kalbo na yan, magwawala talaga kami. Ano yan, iyaking bata? Nung nandun siya sa posisyon niya, shit happens. Katutok si Mav Gonzalez. Ano ang papel ng Interpol sa mundo? Wala pa man, may galit ng pahayag si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto umano siya ng International Criminal Court o ICC. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng PNP. Mael, sorry channel, maraming salamat po. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Sa ICC prosecution, Anong illegal? Ikaw nga ang yabang-yabang mo, alam mo yung Interpol. Pero hindi mo alam yung shabu nila Michael Yang. Kupal ka rin eh. Mami Irene, Daddy Armin, shoutout po. Alam mo yung Interpol, hindi mo nalaman yung shabu ni Michael Yang, yung shabu ng plantilla ni Michael Yang, yung illegal na mga human trafficking ng Pogo. Wala ka rin kwenta eh. Alam mo yung Interpol, yung mga shabu dati, hindi mo na ano. Ang dami mo palang alam dati. Imposible hindi mo maalaman yung kay Michael Yang. Kupal ka pala eh. Shoutout June Alapitan from Isabela. urgent application para sa warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang beses nabanggit ang partisipasyon ni Senador De La Rosa sa Duterte drug war. Ayon sa dokumento, nang maging Davao Police Chief si De La Rosa sa Davao City noong 2012 ay pinatupad nito ang tukhang. Ang ilang kinatok umanong pinaghihinalaang adik at pusher ay hinikayat sumuko, inilagay sa drug watch list at kalaunay napatay dahil ng laban umano. Sa maraming pagkakataon, tinataniman umano sila ng ebidensyang droga ayon sa dokumento. Binanggit din sa dokumento ang utos ni De La Rosa ng maging PNP chief kaugnay ng Oplan Double Barrel na pagtupad sa ikinampanyang anti-drug campaign ni Duterte. Ikaw talaga. Kung meron talagang kasama ni Digong, ikaw yon. Kayong tatlo talaga. Si Bongo yung nagbabayad sa mga kapulisan. Ikaw ang nagpapa-approve, nag-a-aproba sa mga kapulisan. Si Digong ang pasimuno at ulo ng plano. Kayong tatlo talaga. Kaya huwag ka magtatago-tago. Nung ginagawa mo yon, ang yabang-yabang nyo. Nung ginagawa nyo, ang yabang-yabang nyo, kala nyo kung sino kayo. Ngayon, tatago-tago ka para kang bading. Iiyak-iyak ka. Tapos, ang balita pa, nilaglag mo na si Digong. Ang paglulunsad umano niyan, sinundan ng pagdami ng mga pagpatay sa Pilipinas na ipinagmalaki pa ng Administrasyong Duterte bilang accomplishment sa mga ulat nito sa publiko. Ikatlong banggit kay De La Rosa sa dokumento ang talumpati niya sa mga adik sa Bacolod na nananawagang patayin nila ang mga drug lord. Sabi sa dokumento, isa si De La Rosa sa mga inireklamo sa ICC kasama ng iba pang pulis na redacted o tinakpan ang pangalan sa kopyang ibinigay sa media. Noong isang linggo, nagpasabi na si De La Rosa na hinihingi niya ang proteksyon ng Senado kung ipaaresto siya. Sabi ngayon Senate President Cheese Escudero, papayagan niyang magkanlong sa Senado si De La Rosa. Historically, may session o wala. Again, institutional courtesy dictates na wag ito pasukin ng kapulisan para... Gina 31, maraming salamat po. From Iloilo. Hindi kita nakita dyan sa Iloilo. Nagpunta ako dyan sa may ICC Mall. Salamat Gina Ay, nasa Japan ka pala. Sorry. Stupid. Kita nyo, yan ang sinasabi ko. Etong mga kampo ni Duterte, maaangas dati, ngayon, nagsisitiklupan. Di ba? Kita mo kung kayo ang nangyari sa Pangulong Marcos Senior, tignan nyo. Buong Pilipinas galit sa kanila.
Pero mo, nakaya nila ng ilang taon. Buong Pilipinas, tinatakwil sila. Kayo, konting pinipitik pa lang kayo, iyakin na kayo lahat. Mami Irene, I love you. Daddy Armin, thank you. Biro mo, buong Pilipinas, halos lahat, natalikuran ang Pangulong Marcos at pamilya ni Pangulong Marcos. Pero wala kang narinig na nagsisiiyakan, na akala mo hinahamak-hamak lahat. Oh, kayo, iyakin kayong mga tiga Davao. Pasasang senador. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Oh, Lalo na... okay, Cheese, palabasin lang natin. Kunyari, utusan mo, Bato, bili ka nga ng Robas. Saan, Senate President? Diyan. Di ba paglabas mo sa Senado, makikita mo yung Diwata Pares. Oo, Diwata Pares sa may tabi ng ABP. Stupid. Oo, magkatabi yun eh. ABP, Diwata Pares. Hindi doon. Meron doon sa may kabila, may 7-Eleven doon. Bili ka nga Robas. Okay. Oh, di lumabas na. Pwede nang arestuhin. Stupid. Nangyari na anya ito nang ipaaresto si Senador Laila de Lima noong 2017 na isang araw munang natulog sa Senado bagamat kusa ring sumuko kinalaunan. Oh, hindi ka nahiya. Alam ka namang kakahiya ka naman. Hoy, shoutout muna sa mga One Squad Forever ni Utol Jake. I love you, Utol Jake. I love you, One Squad. Nakakahiya naman. Si de Lima sumuko. Ikaw magtatago ka sa singit ng mga Senado? Iwi! Putik babae sumuko, hinarap ng 7 taon. Ikaw magtatago ka doon. Kadiri! Anong gagawin mo doon? Magyayakapan kayo ni Bongo, ni Robin, tsaka ikaw. Magyayakapan kayo doon. Tapos gagawang kayo ng kwarto ni Mark Villar. Build. Gagawang kayo ng kwarto ni Mark Villar. Tapos si Amy Marcos, papaypayang kayo. Tapos si Cynthia Villar, susubuan kayo ng pagkain. Gara, nakakahiya to. Nangako rin ang Senado noong 2014 na hindi papayagang arestuhin sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla bagamat kusa naman silang sumuko kaya hindi na nagkubli sa Senado. Oy, nakakahiya. First ever pala to. First ever, si Bato ang nagtatago. Isang matikas. Bato nga eh. Stupid. Kakahiya ang pote ko. Ayon kay Escudero, kinausap na siya ni De La Rosa. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Hindi naman nagtakda ng time limit ang mga nagdaang Senate President. Pero malinaw din aniyan na hindi naman unlimited ang pananatili sa loob ng Senado. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Hindi naman siya unreasonable. Ulitin ko may mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok. Kadiri ka, Bato? Iwi ka? 24 oras. Hihingi naman ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hoy, hingi ng asylum si Baklita. Bakit? Stupid. Bakit? Anong gusto mo? Sumusubo ka lang ng sumusubo. Ha? Anong gusto mo? Subo ka lang ng subo. Bakla! Stupid. Hagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa gitna yan ang dati ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ng House Quad Committee para sa contempt. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ni
dating presidente Rodrigo. 6 na buwan matapos ipaaresto ng House Quad Committee dahil sa contempt, lumutang si Attorney Harry Roque sa The Hague. Yan na, yung mga DDS ha, maging proud kayo ha. Kasi yung Sara Duterte yun, nagkakanlong ng mga tiwali. Nagkakanlong ng mga kriminal. Nagkakanlong ng mga masasama. Kadiliman at kasamaan talaga ang mga DDS. Disturbing. Hoy, Josephine Babler, thank you. Bobier. Netherlands noong Biyernes para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagtataka ang Quadcom kung bakit nakalabas ng Pilipinas si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands, and yung kanyang port of origin will definitely be reflected in his passport. So bakit hindi na-inform ang Bureau of Immigration tungkol dyan? O bakit walang aksyon ang ating Bureau of Immigration? Nahaharap si Roque sa reklamong human trafficking at iniimbestigahan ng Quadcom dahil sa pagkakasangkot niya sa illegal na pogo sa bansa. So, nagtatago nga siya pero doon, napaka... Hoy, Paduano, namimiss ka na namin ha. Hoy, malapit na po yung Tricom ha. Paantay-antay lang po. Tricom, Quadcom, malapit na. Medyo busy lang po. Pero palapit na po bago mag-April, March. Katapusan ng March tsaka April. Sasabak na naman tayo sa Tricom kung saan makakita na po tayo ng mga nakontempt at mga makukulong. Nakakamiss din no? Nakakamiss din po no? Nakakamiss din yung contempt tsaka yung kulungan Nakakamiss. Komportable siyang lumilakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabinbin po ang aking petisyon sa Korte Suprema para ideklara ang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumite ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang Anong tawag sa'yo? Hindi ka pugante? Ay di umuwi ka dito. Oh, hindi ka pala wanted Oh, di umuwi ka dito. Ang tanong, bakit ayaw mo umuwi, baklita? Oh, ginagawa mo naman kaming tanga Ayaw mo umuwi kasi nga, alam mo yung kasalanan mo, bakla. Alam niya yung kasalanan niya contempt at detention order ng komite laban kay Attorney Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang, yun ang reason why na-contempt siya. Sang-ayon ang Malacanang na dapat maibalik si Roque sa Pilipinas. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Yan ang maganda, mga DDS. Kasi ganito hindi ubra yung bring back Duterte. Mangyayari talaga, bring back Harry. Bring back Harry. Mangyayari yun. Yun ang i-promote nyo. Bring back Harry. Okay? Kesa yung nire-rally nyo, yung rally nyo, bibigyan natin yan ng mga, sabihin na natin mabait ako, mga 2 weeks. Disturbing. Yung rally nyo, mga 2 weeks. Okay? Mga 2 weeks, obra yan. Pero pagtapos nyan, kakalimutan nyo na yan. 2 weeks, pagpagod pa kayo. Okay? Pagpagod pa kayo. 2 weeks pa. Okay? Baka nga 1 week lang yan Uy, yung rally nyo, tignan nyo yung liwasan. Asan na? Konti na lang. Okay, konti. Sabi ko sa inyo, 500,000 lang kayo. Mga pusang ama kayo Bring back Harry. Bring back Harry. Subo. Pero sagot ni Roque, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. Hindi ka pala uwi.
Okay. Susunduin ka na lang ni Torre. Stupid. Yan po ang importante. Ha? Kaya po, importante po ang relasyon ng Interpol sa mga ganitong senaryo na kahit balyena kayang hulihin ng Interpol. Ha? Kaya po importante ang Interpol para sa mga ganitong balyena, mahuhuli natin. Filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status. And number Wala kang asylum at pakialam nila sa'yo. Hindi ka naman ang first legal respondent ni Digong. Hindi ka ang first, hindi ikaw ang main na abogado, legal counsel. Si Israeli British ang legal. Ikaw, nakikibagang ka lang doon. Oh. Gagawin mo pandahilan yon. Yan kasi, lumalabas-labas ka pa. Feeling mo, malakas pa kayo. Stupid. Akala niya, lalabas-labas siya doon. Kasama niya si Fiona. Yung kasama mo, impeach na nga. Sinusuka na ng Pilipinas. Akala mo, kinalakas ng aura mo yon, tanga. Stupid. non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. Hinihingan namin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Yan Ayan si Harry. Nagpapanggap at magpapanggap na humingi ng asylum sa Netherlands. Ano naman pakisay ng Netherlands? Who you? At alamin na natin ang latest sa The Hague sa the Netherlands kung saan magpupulong na po ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto na! Wawa na. Eto na po, mga DDS. Eto na update natin. Eto na update. At mula roon, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Cora Morgan, Vicky, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands, kung saan nakaabang tayo sa latest sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Ngayong araw pa lang formal na magpupulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapag-usapan at maisapinalang bubuo sa kanyang defense team. Nais nilang mabasuran ng reklamong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya bago pa ang nakatakdang hearing sa September 23. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa ICC at sa Craven against... Ang gara nito, alam mo natatawa ako sa mga tiga-ibang bansa eh. Natatawa ako eh. Natatawa ako sa ibang mga tao dito ng OFW eh. Sorry sa inyo hindi naman lahat. Yung mga nagraraling OFW, pinaganda daw yung Pilipinas. Ba't nasa ibang bansa kayo? Comment kayo ng comment sa tungkol sa Pilipinas. Wala naman kayo dito. Pinakamagaling daw ng presidente. Ba't nasa ibang bansa kayo? Ang layo din ang logic nyo. Pinakamagaling na presidente yan. Andito kami sa Hong Kong. Ang bobobo din na itong mga sumusuporta rito eh. Ang bobobo nyo rin eh. Salita kayo ng salita. Tignan mo yung isa. Yung isang lalaking joke lang kagahapon. Di ba? Alam mo ba, mali siya sabi mo, 20,000, hindi 7,000 lang ang pinatay niya. Wala kasing alam eh. Alam mo yon? Wala kasing alam. Tignan mo, pahiya siya doon. 20,000, hindi 7,000. Maliit pa sa kanya yung 7,000. Ang bobobo nyo.
Salita kayo ng salita, wala naman kayong alam. Pinagbibigyan nyo lang yung sarili nyong opinion. Hindi nyo kinakatawan yung sambayan ng Pilipino. Sana katawan ninyo yung sambayan ng Pilipino. Ano ba yung sambayan ng Pilipino? Yung mga namatay. Kasi namatay na yun eh. Hindi naman yan buhay pa eh. Hindi naman na aksidente yan eh. Patay yun. Yung logic na patay. Yung logic na addict nga. Pero pinatay. Yung due process na wala. Bobo ba kayong mga OFW kayo? Ha? Ang bobo nyo yung mga OFW na sumusuporta rito. Ang bobo nyo talaga. Diba? Oh. So, pag ginusto nyo lang na, siyempre gusto nyo nakita yung si Duterte. Pero wala naman kasi kayo dito ng mga pangyayari. Wala kayo dito nung wala kaming pera ng pandemic. Na meron kang trabaho, wala kang makuha. Wala kasi kayo dito eh. Okay? Wala ka dito ng pandemic na kinakabahan ka na, baka mamatay ka na bukas kasi nga sa COVID na yan. Wala kayo dito. Nag-aantay ka ng ayuda, pipila ka, wala ka sa listahan. Pero may PhilHealth ka, nagtatrabaho ka, wala ka sa listahan. Pero kang ayuda na sasabihin nilang 6,000, bibigay lang sa'yo 3,000. Oh, sana alam niyo yun. Sana alam niyo yun. Okay? Tapos, bukod pa doon, makikita mo pala yung pera, binigay lahat sa family kahit na wala pa yung mga item. Ganon, di ba? Huwag kayo kasing bobo. Ha? Wala. Bago ka magsalita dyan, mga hayop kayong OFW na sumusuporta kay Digong, ha? Dapat, tumayo muna kayo dito. Nung presidente yung hayop na sinusuportahan nyo. Bago kayo magsalita, wala kasi kayong alam eh. Ha? Wala kasi kayo dito. Pero kung nandito kayo, ha? Ewan ko lang kung masabi nyo yan. Kung nandito kayo, nakikita mo yung patayan araw-araw, bata. Sa mainstream media, nakikita mo, bata, pinapatay. Tinatawanan lang nila ba to? Yung mga Chinese, sige ang tambak ng droga dito. Ewan ko lang kung masabi nyo yan. Hindi naman sinasabi ko lahat ng OFW ha. Yung mga sumusuporta lang at talagang nagrarally na akala mo na damage sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Na akala mo naman, winalangya yung pamilya nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Isa lang naman ang winawalangya namin dito eh. Yung walangya. Yun lang naman winawalangya namin eh. Yung walangya. Kasi nga, winalangya niya ang taong bayan. Bobo ba kayo? Habang hinihintay pa ang confirmation hearing sa Setyembre para malaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya, mananatili pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. I love you, KU. I love you. Hindi, teka lang. May papakita muna ako sa inyo para maunawaan nyo yung sinasabi ko. Para maunawaan nyo. Pakita ko lang sa inyo yung logic na sinasabi ko. Ito yung sinasabi nitong mga hayop na to. Teka lang. 43 deaths as charged yet 30K from press releases and statements. The Lenny Matt is not matting. Sabi nitong hayop na to. Binara siya ni Raisa Robles. Are you trying to be stupid or just stupid? This simply means the prosecution will represent 43 EJK. Mga bobo, 43 counts. Ha? 43 counts. Hindi lahat 30,000 counts. Naka-generalize yan.
to prove the crime against humanity. If it presents 30K, the case will take decades. So the prosecution picked the strongest and most representative cases to get a guilty verdict. Bobo! Alam mo, pwede naman yung gusto nyo eh. 30,000, i-represent lahat ng prosecution. Pero si Digong naman mahihirapan doon, mga tanga. Baka 200 years old na yan, naghihiring pa rin tayo, mga bobo. Ngayon, bilang pagsunod sa professional process at legal process, kukuha ka na lang ng strongest case or evidence na ipipresent mo sa ICC. At napili nga ay 43. Tapos pinapakalat nila ngayon, 43 lang pala ang pinatay ni Digong. Bobo talaga kayo eh, no? Wala namang problema, 30,000. Pero sino ba mapapindeho? Si Digong. 300 years old na yan. Ugok-ugok ka. Hindi pa tapos ang kaso kung 30,000. I love you, 3. KU, thank you. I love you too. I love you too. Thank you, thank you. Oh, diba? Huwag kayong bobo. Panibasa, wala kayong utak eh. Eto pa. Simplihan lang natin. Yung bang suspected addict na pinitay, sigurado kayong addict? Oh, number 1 na tanong. Yung bang suspected na addict na pinatay, talaga bang sigurado kang addict? Di ba? Walang due process eh. Yung bang sinasabing addict ay nagnakaw, nakapatay, ng rape, o inasyon mo lang? Eto pa, lahat ba ng addict rapist? Mamamatay tao? Magnanakaw? O inasyon mo lang? Kasi etong mga hayop na luga na to, gini-generalize nila yung addict. Gaya nga ng sinabi ko, paano kung addict na stress sa pamilya? Isang babae, addict na stress sa pamilya. So, papatayin mo? Isang babae, addict na biktima ng substance dahil sa pag-aaral, papatayin mo? Oh. Bobo ba kayo? Kaya nga tayo may due process para hingan ng explanation, hingan ng proseso kung bakit niya nagawa ang isang sitwasyon. Kaya nga tayo may hudikatura para hatulan at ibigay ang due process, hingan ng panig ang isang nasasakdal o pinagbibintangan. Nung panahon ni Duterte, bakit tayo umabot ng 30,000 na patay? Anong kulang doon? Di ba due process? O sadyang demonyo lang kayo? Number 4, sigurado ka ba lahat ng rapist, mamamatay tao, magnanakaw, ay addict? Oh, bakit si Kibuloy? Si Kibuloy ba nagdodroga? So, sigurado ka ba lahat ng rapist, mamamatay tao, magnanakaw, ay addict? Oh. Di ba, dini-generalize nyo eh. Dini-generalize nyo. Ngayon, i-itemize natin. Oh, sir, paano daw yung biktima ng addict? Ewan ko kung DDS yan. Pag biktima ng addict, ano ba ang process? Papatayin natin? Kayo, anong process? Pag may, ano ba yung addict, may na biktima ng rape, anong gagawin natin? Papatayin natin? Kayo sumagot, papatayin natin.
Kaya sumagot, papatayin natin. Oh. Kasi kung ganon, kung nabalitaan ni Digong na rape, ng rape si Kibuloy, dapat pinatay niya rin. Oh. Oh. Yan ang mahirap eh. Oh. Paano mo masasagot yung mga tanong na yan kung papatayin mo agad ang bawat suspect? Tama nga naman. Paano ka makakaroon ng due process? Paano ka magkakaroon ng answer, question and answer? Paano mo nalalaman kung may facts o false situation kung papatayin mo yung pinagbibintangan mo? Kasi hindi mo pina-implement yung due process eh. Kaya nga nandun yung due process. Innocent till proven guilty. Kaya nga may till proven guilty para pumasok yung justice system. Kay Digong wala yun. Etong malupet, paano mo babalik ang buhay ng tao kung mali pala ang hinala mo? Yun eh. Yun ang pinakamauling mabigat. Sa mga napatay ba nila Duterte ni Bato? Mababalik mo ba yon? Ha? May babalik niyo yun? Oh. May babalik mo yon? Hindi mo na mababalik yun. Patay na yun eh. 3 years old, 5 years old, 9 years old. Mamaya mapakita natin yan. Patay na eh. Oh. Pero natanong mo ba sila? Ba't sila nag-addict? Oh. Natanong mo ba sila, Digong? Hindi mo natanong. Kasi nga mahihirap sila eh. Tricycle driver, pedicab, balot vendor, hindi nyo na natanong. At sa sobrang gipit na gipit ng mga pulis, pati yung pulube, pinapatay. Para lang may maisumite at may reward sila. Stupid. Oh. Yun ang problema eh. Yan ang problema. So, lahat ba ng rapist, addict? Eh, ba't si Kibuloy? Oh. Ba't si Kibuloy? Oh. Di ba kayo, JC? Oh. Oh. Ibig sabihin, di ba ang addict, ang palingin nyo sa addict na mamanyak? Eh, ba't si Digong? Addict din pala yan eh. Di ba sa fentanyl? Oh. Kaya nga ito eh. Kaya nga ito nagsasabi, paano naman po yung nabiktima ng addict? Babalik ko yung tanong sa'yo. Paano naman yung nabiktima ng presidente na addict? Sige nga. Anong mabigat sa atin ngayon? Anong mabigat doon? Paano naman yung nabiktima ng addict o paano naman yung nabiktima ng presidenteng addict? Diba? Oh. Kaya nga nasa ICC yung presidenteng addict. Kasi nga, pinagtripan niya ang taong bayan. Pinagtripan niya ang taong bayan. Gusto niya, 6 na buwan tapos na yung droga. Wala siyang sinino. Ay no, may record ng mga video. Hindi naman tayo magsisinungaling dito eh. At miski siya umamin siya sa Kongreso at Senado, anong sabi niya? Oo, pinatay ko yan. Oo, inutos ko yan. Tapos pagtatanggol mo, isang mamamatay tao umaamin sa sarili niyang krimen pagtatanggol mo? Paano mo mababali yung statement na galing sa bibig niya? Ha? Paano nyo binabali ang statement ni Digong na galing sa bibig niya tapos i-elaborate mo sa amin na iba ang elaboration? Pakyo ka ba? Ha? Ha? Siya na mismo sa bibig niya ng galing? Tapos i-elaborate mo ng iba? Ano yun? Luga ka eh, no?
Sinabi niya sa Kongreso, sinabi niya sa Senado, tapos pagdating sa'yo, iba-iba elaboration mo? Bobo ka? Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.